Samahan po ninyo ako sa inyong Biblia sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 14 to 15. Ulitin ko po, Mateo chapter 6 verse 14 up to 15. Ganito po sinasabi. Sapagkat kung pinatatawag ninyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Diyos po magpala ng kanyang salita. Pwede na po kayo magsupo sa presensya po ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang napakagandang hapon sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Alam mo, pag nagmamahal ka sa Diyos, pag dumandako po tayo sa pagtanggap ng kanyang salita, ito po yung pinakamagandang araw sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Pero pag ang tao po hindi po talaga totoo nagmamahal sa Diyos, alam niyo po, ang pakikinig at patanggap ng salita ng Diyos para sa kanya, isang malaking kabigatan po o kaya isang malaking hadlang sa buhay po niya. Pero pag talagang minamahal mo ang Diyos, every time na alam mo tatanggap ka ng kanyang salita, very excited ka kasi alam mo, yung po yung makapagbibigay ng tagumpay sa buhay mo, yung salita po ng Panginoon. Amen? Masaya po ba ngayong hapon na ito? Amen. Alam ko po na masaya po kayo dahil alam ko po na ang Diyos hindi po tumitigil na magagandang bagay sa buhay po natin. Kanina nga po sa mga nag-testify, mga nag-testimony kanina, nakikita ko po talaga, totoo naman po talaga ang Diyos kailanman. Talagang hindi po siya papayag na hindi po niya talaga mapapalaan yung kanyang mga anak. Amen? Pinagpala po ba kayo ng Diyos? Amen. Alam nyo, yung malakas yung katawan mo, isang malaking pagpapala na yun. Di ba? Yung kumain ka ng 3 beses sa maghapon, malaking pagpapala na yun. Yung malalakas lang ang pamilya mo at hindi nagkakasakit, malaking pagpapala na po yun. Kaya karapatan lang natin talaga na magpasalamat po sa Diyos sa lahat ng oras, sa bawat minuto ng buhay natin dahil hindi po siya tumitigil sa buhay po natin. Ngayon, kung titignan mo lang yung pagpapala na financial, doon ka lang nakapokus, yun ang nakikita mo na akala mo pag wala yun, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka pinagpala ng Diyos. Alam mo, mali po yung paningin po natin. Kasi yung kalakasan na binibigay ng Diyos sa atin, malaking pagpapala na po yun. Yung niligtas lang tayo ng Diyos, isang malaking pagpapala na po. Malaking pagpapala na po ng Diyos sa buhay po natin yan. At hindi lang yun. Yung lamang po na dumating si Jesus sa buhay po natin, alam niyo po, pinakahigit na pinakamalaking pagpapala sa buhay natin. Kasi nasumpungan natin yung totoong kayamanan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon pong hapon na ito, maganda ng pag-aaralan natin dito. Kahit ako po, na-bless po ako rito nung pinag-aaralan ko ito. Ako muna po yung talagang tinuruan po talaga ng Panginoon dito. Kasi mga nangangaral, yun po yung unang tinuturuan ng Lord bago kayo. Kaya pag ito pong ituturo ko sa inyo, hindi ko natanggap to. Ako yung unang kumbaga sa katulad ng Diyos. Siyempre, bago ko ituro sa inyo, dapat ako mismo, kaya kong gawin yung mga bagay na itinuturo ko. Amen? Kasi yun naman po talaga eh. Kaya mo minsan sabihin na, ako lagi yung pinatatamaan ni Pastor. Ako lagi yata yung binibira ni Pastor. Ako yata yung pinipersonal ni Pastor. Hindi ka. Tanungin niyo po iba nangangaral dito. Tanungin niyo pag nag-aaral sila kung sino unang pinatamaan. Kaya ang unang pong pinatatamaan dyan, yung nangangaral, hindi po kayo. Ngayon, kung natatamaan ka, ibig sabihin, damay-damay tayo. Amen? Kaya, alam mo naman gawin ko po yung topic para sa inyo. E paano kung hindi ka dumating? Diba? Paano kung hindi ka umating? Kaya, halimbawa, kung halimbawa gumawa ko ng topic para sa iyo, hindi ka naman pala umating. Di sayang lang yung ginawa kong topic para sa iyo. Ngayon, kung personally kita doon sa topic, kung pupunta ako sa bahay mo, tapos aayain kita ng Bible study, 1 time dalawa. Yung medyo isipin mo, pinersonal na kita mo. Pero pagdating sa church, alam ko po, bawat mensahe na binibigay na ng Lord sa atin, kahit sino tumatayo rito, alam niyo, hindi po ibibigay ng Diyos yun kung hindi po yun ang kailangan ng kaluluwa natin. Kasi ang Diyos po talaga siya po yung nagpapakain ng kaluluwa natin. Di ba? Kasi gusto rin po ng Diyos, busugin po yung kaluluwa po natin. Kaya sa hapon po ito, parang nililipat yata yung Bible po. Sa hapon na ito, ang pag-aralan po natin, pamamagatan po natin, ito gusto niyo po ito.
Dangers of unforgiveness. Yan. Nango po natin yan sa Mateo chapter 6 verse 14 to 15. Ano sabi po rito? Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawagin din kayo ng inyong Ama nga sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Pagkaralan po natin itong bagay nito. Alam niyo kung bakit nakita ko na nilagay po ng Panginoon sa buhay, sa akin po itong mensahe na ito. Kasi di pa last anniversary, nagtanim tayo lahat. Nagtanim ba kayo lahat ng anniversary? Kasi alam nyo, yung tinanim natin na yun, yung sinasabing bigger blessing na yun, para magbunga po sa atin lahat yun, dapat walang harang. Kasi kung meron pong harang lahat ng bagay na tinanim po natin, lahat yun hindi po natin makukuha. Siguro kaya binibigyan ng Diyos sa atin itong bagay nito para yung pong tinanim natin na yun, magbunga po talaga ng totoo sa buhay po natin. Okay, mamaya makikita nyo po ito. Kung bakit ito po yung nireveal ng Lord o pinayag sa atin po. Kung anong kinalaman ito doon sa mga bagay na tinanim natin noong anniversary po ng mga bagay ito po kay Lord. Okay, pag-aralan po natin ito. Dangers of unforgiveness. Sabi po rito, many people are hurting, angry, bearing grudges, keeping malice, backbiting, walking in bitterness, because they have been offended by someone. They have made a statement like, I will never forgive over my dead body. Ganyan kung minsan yung sitwasyon po ng tao. Kapag ang tao nakaranas po ng, nasaktan po siya ng kanyang kapwa, o kaya may mga bagay na nagawang pangit sa kanyang kapwa. Halimbawa, yung talagang masyadong nasagasaan siya ng todo ng kanyang kapwa. Hirap na hirap sa tao yung sabihin niya na pinaratawad kita. Ang unang pumapasok sa buhay po ng tao, hindi kita kayang patawarin kahit na mamatay ako. Over my dead body, hindi kita mapapatawad. Yun po yung hindi maganda na dumating po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Hello? Tulog na po ba kayo? Ang aga ko na nagsabi ko. Tulog na po ba kayo? Amen? Gising pa po ba kayo? Kung wala pa po yung mga gising pa. Kasi alam niyo po, ito po yung oras na depeligro talaga naka-video po tayo. Kasi baka nagtataka iba, bakit sinasabi ko kung tulog na pa kayo? Kasi gusto ko po malaman, kasi baka mamaya mapanood iba to. Gusto ko po malaman nila na itong oras na ito, oras de peligro, hapon po ito. Alas 2 hanggang alas 4 po. Kaya lalo na pag naka-aircon, umuulan, talagang medyo maganda ang panahon talaga. Amen. Dalangin ko na gising ka pa hanggang matapos ng mensahe na ito. Kasi nakakatakot yung gising, pag tulog ka, tapos pag gising mo, kainan na pala. Diba? Yun yung pinakamahirap. Okay. Sabi ko nga po sa inyo rito, kadalasan ganun po yung sitwasyon ng tao. Yung kapag nasaktan siya, lalo na yung pinakamabigat yung nangyari sa buhay niya, lagi nasa naman ang isipan niya, hindi kita mapapatawad. Kahit mamatay ako, over my dead body, hindi kita patawad. Sa turo po ng Panginoon, ito po yung unang pinakita ng Panginoong Hesus, yung pagpapatawad po ay napakaseryosong bagay po. Ito po ay napakaseryosong bagay sa harapan ng Diyos, kaya itinuro niya po ito sa bawat tao o sa bawat tao na nakapaligid sa Kanya noong panahon na yun. Doon po sa mga nais lumaya sa kapamakan. Okay, gusto ko maintindihan po ninyo ito. Sa mga nais lumaya sa kapamakan, gusto mo lumaya ka sa kapamakan sa buhay mo, dapat magpatawad ka. Kung ayaw mong lumaya sa kapamakan sa buhay mo, huwag ka magpatawad. Gawin mo lahat ng mga bagay na galit mo, hinagpis mo sa iyong kapwa. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka lalaya sa anumang kapamakan sa buhay mo. Sa mga tingin niyo sa akin, parang marami nakaimbak ha. Oo, gusto mo mapahamak, huwag kang magpatawad. Gusto mong habang panahon, nasa kapahamakan ka, huwag kang magpatawad. Puro kapamakan ang mangyayari sa buhay mo. Ito yung pinakaseryosong turo ng Panginoon. Napakaseryosong bagay ito na gusto niyang ipaalam ito sa harapan ng maraming tao. Alam niyo kung bakit? Kasi dito po, hindi papasok yung pag-ibig. Ano ba tinuturo ni Lord? Pagmamahal. God is love. Love is God. Kaya nga sabi ko po sa inyo rito, kung gusto mo lumaya ka sa kapamakan, ano?
O yun na yun, mapatawad ka. Yung po yung sabi ng Biblia. Okay, sabi po na Mateo chapter 6 verse 14 to 15 yung binasa natin kanina. Sapagkat kung pinatawad din niyo mga nagkakasala sa inyo, patawarin din ninyo. Sapagkat kung pinatawad ninyo, tingnan nga natin dito para sabi ito. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So, isipin mo yun, no? Pag hindi tayo nagpapatawad, kahit panatawag tayo ng tawag kay Lord, hindi tayo pinatatawad ng Lord. Pag hindi ka pala nagpapatawad, kahit pray ka ng pray, hindi ka pinatatawad ng Lord. Kahit pala pray ka ng pray, ang Diyos pala hindi ka pinakikinggan kasi hindi ka niya pinatatawad kung hindi ka nagpapatawad. God is not begging or pleading with us to forgive. It is a command. Hindi po nagsusumamo ang Diyos sa iyo para magpatawad ka. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Yung bang, sige na, parang awa mo na magpatawad ka na. No, hindi po yun eh. Ito po yung command ng Panginoon. Talagang inutos ng Diyos ito sa maraming tao na dapat gawin po ito ng tao sa kanyang buhay. Kung hindi po tayo pinatawad ng Diyos, paano tayo pakikinggan ng Diyos sa panalangin natin? Ikaw ba, subukan mo, halimbawa, meron tao may galit sa iyo. Halimbawa, si Brother Roldan, galit sa akin si Brother Roldan. Kahit ano sabihin ko kay Brother Roldan, hindi niya ako pakikinggan kasi galit siya sa akin. Halimbawa, ako galit ako kay Brother Tom. Kahit ano sabihin ni Brother Tom, hindi ako makikinig sa kanya. Hindi ko papakinggan lahat na sinasabi niya kasi galit ako sa kanya. Ganun din po sa Lord. Pag halimbawa ang Diyos, sasabihin ko po sa inyo, galit sa atin ang Lord, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kaya nakita nyo, maraming prayer na hindi dinirinig ang Diyos sa buhay po natin. Kasi hindi mo alam, yan ang nagiging sagapan sa buhay po natin, bakit hindi po tayo pinakikinggan ng Diyos. Forgiveness means to pardon someone for wrong done or cancel a debt owed. Yung magpatawad ka, yung burahin mo yung mga mali na nagawa sa iyo ng kapwa, ng iyong kapwa. Forgiveness means to pardon someone for wrong done or cancel a debt owed. Yung bang buburahin mo na lahat, yung bang kakalimutan mo na lahat ng mga bagay na nangyari, yung bang sinasabi na kapag pinatawad mo na siya kahit nasaktan ka, buburahin mo yung bagay na yun. Hello? Huwag niyo kong tignan na para bagang gusto ko pag tinignan mo ko nakangitita. Kasi baka sabi mo, ngayon pa lang hindi kita mapapatawad sa sinishare mo ngayon. Hello? Amen? Forgiveness is a character trait of God. Ito yung ugali na pinakita sa atin ng Diyos. Bakit ito yung ugali na pinakita sa atin ng Diyos? Dahil tayo yung makasalanan, pero pinatawad tayo ng Diyos. Di ba? Hello? Amen. Pinatawad tayo ng Diyos nung tayo yung makasalanan pa sa harapan niya. Kaya sabi po ng aklat ng Daniel, ito po yung talagang ugali ng Diyos. Kaya pag ang Diyos ay dumating sa iyo, dapat yung ugali na ito ng Diyos darating din sa iyo. Amen. Ang sabi ng Daniel, chapter 9, verse 9, Ikaw, Yahweh, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang. Sabi rito, Ikaw, Yahweh, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang. Ibig sabihin, pinatatawad tayo ng Diyos. Siguro sabi ng iba, yung laging gumagawa ng kasalanan sa kapwa. Sige pa, pastor, kahit pa ulit-ulit ako magkasala. Sige pa, pastor, patatawarin ako. Di ba, tumatawa sila doon? Oo, ulit-ulit ka patatawarin, pero pag namatay ka, diretso ang impyerno. Kasi talaga sinasadya mo yung bagay na yun. Hello? Kung ang pananaw mo sa, alam ba, yung para bagang gagamitin mo itong talata na ito, di ba, pala akong gumawa ng kasalanan sa kapwa ko, paulit-ulit naman pala akong patatawarin. Dahil ang Diyos lagi nagpapatawad mo, nagkakamali ka. Pag yung kasalanan, lagi mo sinasadya. Alam niyo po, sa totoo lang, ewan ko lang po, paano kung dumating yung time na yun, na nandun ka sa kasalanan, bigla ka namatay mamayang gabi. O bigla ka namatay bukas. O bigla ka namatay sa makalawa. Tapos, sinasamantala mo ngayon yung kabutihan ng kapwa mo. Paano yun? Bigla ka na lang na-surprise. O di mahirap, di ba? Kung sasamantalin mo yung pagkakataon na yun. Kaya wala kami kawalan.
Sabi po ng Daniel chapter 9 verse 9, ikaw Yahweh ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansan. From the time of Adam, man has lived in rebellion to the Almighty God. Noong panahon po ni Adan, lumaban sila sa Diyos, hindi nila sinunod yung nais ng Diyos. Sumuhay sila sa Panginoon. Yet because of His mercies, God has always pardoned our sin. Sa kabila na lahat ng bagay na yun, na ginawa ni Eva at Adan, yung bagay na yun, pinatawad pa rin po sila ng Diyos. Kaya lang, yung kasalanan na yun, nagdala po sa kanila para mawala sila doon sa tinatawag na ugnayan sa harapan po ng Diyos. Pinatawad sila ng Diyos, pero nawala sa kanila yung mga benepisyo na dapat sana na inilalaan ng Diyos kay Eva at Adan. Alam mo, pag ulit-ulit ka nagkakasala sa harapan ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos, pero lahat ng benepisyo, bawal. Kita niyo si Eva at Adan, di ba? Noong nandun po sila sa Garden of Eden, kasala sila, pero noong time na magkasala sa kanila, sila, nawala yung favor ng Lord sa kanila. Ano yung nawala? Ano sabi ni Lord, doon kay Eva at Adan, mula ngayon, ikaw lalaki, para ikaw ay kumain, magbubungkal ka ng lupa. At ikaw namang babae, sa iyong panganak, ikaw ay maghihirap. Dapat sana hindi mararanasan ni Adan yun. Nandun na sana lagi yung favor ng Lord. Nandun na lagi sana yung blessing ng Lord. Dapat sana hindi mararanasan ni Eva yun. Dapat sana lahat ng bagay na magiging madali sa kanya. Pero nung time na nagkasala sila kay Lord, nawala yung favor ng Lord, dumating yung mga bagay na mahihirap para sa kanila. Kaya nga minana natin yun eh. Yung kasalanan na yun eh. Nung manahin natin yung kasalanan na yun, di po ba napansin na kapag ang buhay ng tao malayo kay Lord, ang hirap mo makuha lahat ng bagay sa buhay mo. Kaya ang tao pa nakakasala kay Lord, nakita mo yung favor ng Lord nawawala. Ang hirap makabit lahat ng bagay na mag-aang na dapat sana makukuha natin, pero hindi natin nakukuha. Kasi yun po yung consequence ng kasalanan. Yun po yung bunga ng kasalanan. Kaya nga, dumating si Kristo dito sa lupa para dubusin tayo sa kasalanan. Para yung kasalanan na yung pag tinubos tayo ni Kristo, makukuha natin muli yung favor ng Lord. At kapag nakuha natin yung favor ng Lord, dapat hindi tayo babalik sa kasalanan para hindi na mawala yung pabor ng Diyos para sa atin. Kaya lang, pinipilit po natin na bumalik sa kasalanan, kaya hindi po natin napapansin yung kasalanan na yun na nagdadala kung bakit bumibigat ng bumibigat, yung dapat sana nagiging magaang sa buhay po natin. Gusto ko po maintindihan po natin lahat yan. Kaya kung hanggang ngayon, meron kang kinikimkim na sama ng loob o galit o hindi nagpapatawad sa iyong kapwa, yan ang magdadala sa iyo kung bakit sa lahat ng aspeto ng buhay mo nahihirapan kang makuha ang favor ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, natakot po ako dito. Kaya nga nung makita ko po itong bagay nito, ang dami palang dahilan kung bakit hindi po makuha ng tao yung blessing sa buhay. Akala ko, dahilan lang yung tumalikod ka sa Diyos, o kaya hindi mo lang sinunod yung utos ng Diyos, yung mga bagay na simpleng utos ng Diyos. Pero yung nasa ilalim ka na sumpa na hindi pagpapatawad, pinakamabigat po yan na hindi dadaluyan ng Diyos, ng biyaya ang buhay po ng tao. Bakit? Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 8 up to 9. Ano sabi nito? 1 John 1:8-9 says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi po ron, kapag tayo naging tapat sa Kanya, patatawarin tayo. Kapag inamin natin yung ating kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. 1 John 1:8 up to 9, kung sinasabi natin tayong walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Kung pinapayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin pinatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At nilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kaya nakita nyo, nung tinanggap natin si Kristo, binuran na Jesus lahat ng kasalanan natin. Nakita nyo, nung dumating si Jesus sa buhay natin, tinanggap natin si Jesus, nagpakilala sa atin, tinanggap natin siya. Hindi nyo napansin mula nung nag-born again ka, gumaang lahat ng bagay. Pasin mo, yung unang pakilala mo siya. Sabi mo, yung ganun lang pala. Uy, kala ko, hindi na ako gagaling, gumaling ako. Uy, akala ko mabigat lahat ng bagay. Yung pala, dali lang pala. Kasi tinanggap mo si Jesus. Pero, napansin mo, nung tumatagal ka, bumabalik ka doon sa dating kalagayan,
Bumabalik ka doon sa dating ugali, sa dating attitude. Nakita mo, humihirap yung kalagayan mo na ngayon. Dati ang dali mo tugunin ng Diyos. Dati ang dali mo mag-answer prayer sa mga inibig mo kay Lord. Pero ngayon, di mo napapansin. Parang napapansin mo kung kailan tumatagal ako kay Lord, bakit parang lalo ako nahihirapan sa kalagayan. Baka naman bumabalik tayo sa attitude na nandun lagi yung mga bagay na pangit sa loob ng puso po natin. Amen? Kaya sabi po na Luke chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ulitin ko po, ang sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagpatawad. Si Jesus mismo, kahit ganoon ang ginawa ng tao sa Kanya, pinatawad tayo ni Jesus. Tapos tayo, hindi tayo magpapatawad. Si Jesus nga, nagawa sa akin yung salita na yun, tapos ikaw, hindi mo kayang gawin sa iyong kapwa. Ibig mo sabihin, masigit ka pa kay Jesus. Paano mo malalaman kapag ang tao hindi po nagpapatawad sa kanyang kapwa? Pag nakikita niya yung kanyang kapwa, yung parabagang nandun po lagi yung hinagpis sa kalooban. Uy, kinakausap ko naman siya eh. Uy, pinapansin ko naman siya eh. Uy, binibigyan ko pa nga siya ng na pag nag-uusapan naman kami talaga eh. Hindi yun ang pinag-uusapan doon, hypocrisy. Kayang gawin ng tao yung hypocrisy sa buhay niya. Kaya mo mapanggap sa harapan ng tao na hindi ka galit sa kanya. Pero deep inside, in your heart, pag nararamdaman mo na pag nakikita mo siya kumukulo ang dugo mo, it means meron kang unforgiveness sa loob ng puso. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi po rito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Jesus Christ took our place and was punished for our sin. Inako niya yung kasalanan natin at siya tumanggap ng parusa na dapat sana tayo ay parusahan. Sipin mo yung kabutihan ng Diyos no? Dahil sa pagpapatawad niya sa atin, inako niya po yung bagay na yun. Tapos tayo, pag nasaktan tayo halos masahol pa yung parabagang attitude natin sa harapan po ng Panginoon. When we become born again, we have the nature of God and the ability to forgive. Kung talagang born again ka, dapat makikita sa iyo yung nature ng Panginoon sa buhay mo. Yung bang kahit nagkakamali yung kapwa mo, kaya mong kalimutan yung mga bagay na nagawa niyang kasalanan para sa iyo. Ang sakit, pastor Talagang hindi ko makalimutan yung ginawa niya sa akin. Nasaktan talaga ako. Yes, totoo yun. Pero dapat turuan mo yung sarili mo na kapag ikaw nasaktan ka, pero lumipas ang isang araw na ipagkasubukan, kakalimutan mo na lang yung bagay mo. Amen? Bakit ako? Nagkamali ako. Bakit binigyan nila ako ng hatol? Bakit binigyan nila ako ng disciplinary action? Bakit gano'n? Kung talaga nagpapatawad, bakit may disciplinary action? Bakit mayroong mga hatol pa kung talaga nagpapatawad? Gusto kong maintindihan nyo itong bagay nito. Sa Lord, pag nagkamali tayo, patatawarin tayo ng Lord, pero merong, consequence sa buhay po natin. Kita nyo, si Eva at Adam, pinatawad ng Lord, pero tinanggal sa kanila ng Lord yung magandang bagay sa buhay po nila. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. O sige, ulit-ulitin mo na magkasala at huwag ka magpatawad. Makita mo, tatantarin ka naman ng mga consequence sa buhay mo. Patatawarin ka, yes. Patatawarin ka ng kapwa mo, yes. Pero hindi mo alam, yung aabutin mong consequence na yun, sa buhay mo, hindi ka bibitawan ng mga pangyayari mo sa buhay mo. Gusto mo ba yung gano'n? Kasi kapag taga-mundo ka, nandiyan pa po ba kayo? Yes. Pangyayin niyo po ito. Kasi kapag taga-mundo ka, mahirap ka talaga magpatawad. Pero pag born again ka, madali ka na magpatawad. Sabi mo nga sa katabi mo, pag born again ka, madali ka na magpatawad. Madudutungan pa natin, pag born again ka, hindi ka napasaway sa Lord. O yun. Yun ang dahilan nun. Kapag taga-mundo ka, sa totoo lang, mahirap kang magpatawad. Pero pag born again ka, madali ka na magpatawad. Kasi sa mundo po, it is natural for them to seek revenge. Sa mundo, ganito ang katwiran. Pag nagkamali ka sa akin, naganti kita nagagantihan, hindi ako titigil sa iyo. Pag hindi kita titigilan, naganti ako nakakaganti sa iyo. Pero pag born again ka, pag nagkasala sa iyo yung kapwa, madali ka magpatawad. Bakit?
Kasi ang lahat ng bagay, pinapaubaya mo sa Diyos. Ibinibigay mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Gusto ng taga-mundo lagi magiganti. Kaya naalala nyo na nasa mundo tayo, talagang gusto mo talaga makaganti ka. Naalala ko kanina, kinukwento ko kay Brother Jericho. Kung nagtatrabaho po ako sa restaurant, eh nag-waiter po ako sa restaurant. Tapos yung manager ko, talagang pinipersonal ako, sinagasaan ako ng todo. Talaga lahat ng pahirap ginawa sa akin ng manager ko, iniipit yung sweldo ko. Tapos pag may mga order na ako pinapahirapan ako yung mga ganun. Sabi ko, gagantihan kita. Hindi ako papayag na magpapatalo ko sa'yo. Alam nyo kung anong ginawa ko? Nung nagtatrabaho po ako bilang waiter noon, alam nyo, ang ginawa ko, nag-apply ako, nangailangan ng personal driver o family driver yung amo ko. Alam nyo, kahit ayoko yung trabaho na yun, pinilit kong makuha yung trabaho na yun, makadikit lang ako doon sa amo ko. Makalapit lang ako doon sa amo ko kasi ang purpose ko, hindi makalapit sa amo ko. Ang purpose ko, pag nakalapit na ako sa amo ko, pag nalakas na ako doon sa amo ko, ang gagawin ko, gagantihan ko yung manager na sumakit sa akin. Alam nyo, napalapit po ako doon sa amo ko dahil ako na po yung naging driver niya, lagi na po kami magkasama. Tapos alam nyo kung anong ginawa ko? Lahat ng mali ng manager na yun, sinabi ko doon sa amo ko. Talagang ginatungan ko ng ginatungan yung amo ko. Alam nyo kung ano nangyari? Natanggal po yung manager yung sa restaurant na yun. At nung matanggal na po yung manager na yun, tuwa-tuwa ko. Sabi ko, mas matinding bawi ko sa iyo. Ako, napahirapan mo ako, pero nandito pa rin ako. Pero ikaw, nakatanggal na halos. Wala ako sa posisyon, mas mataas yung posisyon mo, pero nagawa ko na ipatanggal kita doon sa pwesto. Kasi ganun po ang mundo, gusto ng taga-mundo, laging maghiganti. Pero nung born again na po tayo, dumating na po si Kristo sa buhay po natin, alam niyo po, halos, kapag nagkakamali sa atin ang ating kapwa, gusto natin, ang Diyos na ang bahala sa lahat ng bagay. Amen? Ang sabi ng awit, chapter 1, 130, verse 3 to 4. Sabi po rito, kung ikaw ay may talaan itong mga aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad ng kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Ibig sabihin, bakit tayo pinatawad ng Lord? Para kumilala tayo sa Kanya. Bakit tayo pinatawad sa Lord? Para makita natin na kung ang Diyos ay nagpatawad at lumimot ng ating kasalanan, dapat ganun din po ang maging nature po natin bilang isang born again na nakakilala po sa Panginoon. Jesus Christ set no limit to the extent of forgiveness. Kahit ano nagawa natin kasalanan na yung pinatawad po tayo ng Panginoon. At dahil nakilala natin ng Lord, hindi naman natin inabuso yung kabutihan ng Diyos. Hindi naman natin sinabi sa Lord, Lord, dahil mabait ka, sige, abusuin kita. Sige, Lord, dahil mabait ka, hindi na ako matatakot na gumawa ng kasalanan total. Lagi mo naman akong pinatawad sa kasalanan. Pero hindi po natin alam kung bakit na yun ang ginagawa natin. Tingnan nyo naman po, nagiging mabigat yung sistema ng pamumuhay po natin. Pag ganun po yung ginagawa po natin. Amen? Amen. Kaya nakita nyo, dito po pinapakita ko po sa iyo kung gaano magpatawad ng Lord sa buhay po natin. Okay. Ang sabi po rin sa Luke, chapter 17, verse 4, kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito rin lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sipin mo, itong beses nagkasala sa maghapon. Tapos, sabi yung gano'n, makapito rin beses na lumapit sa iyo. At sabi niya, nagsisisi siya, sabi niya gano'n, patawarin mo. Kaya mo yun? Hello? Makapitong nagkasala sa iyo. Tapos makapitong sasabihin na nagsisisi sa iyo. Patatawarin mo, sabi niya gano'n. Ano gusto mo? Yung nagpapatawad o yung humihingi ng tawad? Ha? Parang hindi nyo po yata naintindihan. Ano gusto nyo? Yung nagpapatawad o humihingi ng tawad? Mas maganda yung nagpapatawad. Kasi pag ikaw humihingi ng tawad, grabe, bigat ko. Hello? O, ito pa po. Tingnan nyo. Alam ko, marami rin nagre-react yung puso. Yung iba nagre-react ang puso. Ang hirap naman yan. Hindi ko yata kaya. Yung iba naman, ang reaction ng puso, sige pa, para ang dami ko na pagkasalaan para patawarin ako. Amen? Okay, sabi po rito,
Mateo 18:21-22. Lumapit doon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan ko patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing makapito, kundi ilan? 70 ulit pa nito. Ang haba. Parang lalo ng ano, no? Lalo na yata kumaan ang habaan niya, sobrang na yata. Abusado na 70 beses. Kung patatawarin, abusado na. Sige, patawarin mo na, patawarin 70 times. Patawarin mo. Pero siya din ang magdudusa mo. Oo, siya magdudusa mo. Sipin mo, daming mga consequence na mangyayari sa buhay niya. Kung 70 times na ginawa yun, pinatawad mo naman siya. Kala niya, pag pinatawad siya, tapos na yun, hindi niya alam, may mga consequence na mangyayari sa buhay niya. Amen? Kaya abusuin mo yung 70 times na yun. Pakita mo, 70 times ka rin aani ng mga consequence dahil sa ginawa mo, pangit sa harapan po ng tao. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi sabi po ng Biblia, ito para hindi mo i-justify yung magpapatawad lagi. Sabi ng Biblia, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na sa dati niyang pagkatao. Kaya kung talagang born again ka, hindi mo na hapit yung mga bagay na gumawa ka ng kasalanan sa iyong kapwa dahil bago ka na. Ibig sabihin, hindi ka pa born again, kaya ulit-ulit na ginagawa mo yung ganong kasalanan sa iyong kapwa. Kasi kapag ikaw ay binago ni Kristo, takot ka na lumakad doon sa mga bagay na mali sa harapan po ni Kristo. Amen? Lahat po ba tayo born again? Lahat po ba tayo born again? O ngayon, kung born again ka, dapat hindi na ikaw yung pinagmumulan ng kasalanan. Hindi na ikaw yung laging pinatatawad sa kasalanan dahil sa pagkakamali mo. Pag born again ka, sinisikap mo na hindi ka na magkasala sa iyong kapwa dahil alam mo na ang pagkakasala ay nagiging dahilan para hindi pagpalain ng Diyos ang buhay. Sabi po ng Mateo 18, verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntaan mo siya at kausapin ng sarili na, wow, personal na to, face to face. Akala ko late na nauso yung face to face. Di ba may palabas sa TV face to face, dito pala nagsimula yun. Sabi dito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntaan mo siya, kausapin ng sarili na, kapag nakinig sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ibig sabihin, sabi niya ganun, pag nagkaroon ng forgiveness dito, magkakasundo kayong dalawa, yung isa sa inyo, halimbawa, kung sino yung natisod doon, kung sino yung hindi, ibig sabihin, mapapanumbalik ninyong dalawa. Halimbawa, ganito yan, papaniwanan ko sa inyo dito. Nag-away kami ni Brother Tom. Alam ba, pagka-churchmate kami dalawa, nag-away kami ni Brother Tom. Matindi away namin. Sabi niya, wala kayong dinakatin ng church! Kaya kung nag-church kayo, dinakatin ng church! Ano mangyayari ngayon? Si Brother Tom, di na-aatin. Pero ang sabi ng Biblia, pag may kasala, pupunta mo ngayon siya. Magpe-face to face ka. Brother Tom, sige na, magkasundo na tayo. Kasi grabe yung kasalanan natin sa isa't isa. Kasi para lang huwag ka na mawala kay Lord. Para bumalik. Ano sabi ng Biblia? Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanouli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Alam mo ba kung anong pinamasakit sa buhay mo ng tao? Alam mo kung ano? Yung dahil sa hindi pagpapatawad, nalayo ka sa harapan ng Diyos. Alam mo, sumamay loob ko kay Sister, ayoko na maglingkod, ayoko na. Malis na ngayon ako sa church, ayoko na maglingkod dahil masama loob ko. Ang mahirap po nun, nung malis po ako sa church, wala na ako kay Lord dahil doon sa bakit ako malis? Dahil galit ako sa Kanya. Bakit ako malis? Hindi ko siya mapatawad. Bakit ako malis? May kinikintim akong galit sa Kanya. Ngayon, hindi na ako bumalik sa church. Ayoko na kay Lord. Ngayon, sasabihin ko, pupunta na lang ako sa ibang church, doon na lang ako aatin. Hindi pa rin ako pakinggan ng Diyos. Ang masakit po nito, yung dumating yung time na nagkahiwalay kami ng dahil sa church, pag namatay ako, sigurado impyerno. Kasi hindi ako nagpag-ayos eh. Pinagmatigasan ko pa yung kasalanan ko eh. Dapat sana. Sige na, kahit ganun nangyari, titiisin ko rin, maglilingkod pa rin yung kay Lord. Pipilitin ko pa rin makapag-serve kay Lord.
Ignore ko na lang yun. Nagkakaroon lang ako ng denying to myself. Hindi ko naintindihin yun. Pero halimbawa, dahil doon sa kasalanan na hindi mo matanggap yung ginawa ng kapwa mo, umalis ka kay Lord, umalis ka sa mga bagay na ginagawa mo kay Lord, tapos inabot ka ng kamatayan sa ganung klaseng kasalanan, mabigat po yun. Meron kang unforgiveness spirit yun. Kala nung iba yung umaalis sa church dahil nagkaroon siya ng kasamaang loob doon sa loob ng church. Tapos pupunta siya doon sa ibang church. Kala niya pakikinggan ng Diyos yung panalangin niya. Hindi po. Pagkasundo ka muna, ayusin mo lahat ng bagay doon sa iyong kapwa. Ngayon sa kakapumunta doon sa iba, baka pakinggan ka na ng Lord sa panalangin. Pero hanggang di ka lang ipagkasundo tapos sasabihin mo, pupunta ka sa ibang church, doon ka sasambay, di ka pakikinggan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Kasi gusto ko po maunawaan po natin ito para naiintindihan po natin yung prinsipyo po ng Biblia. Okay. Sabi dito, sabi po ng Matthew chapter 18 verse 23 to 35, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Pakinggan niyo po. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon dahil sa siya'y walang ibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya. Iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at ang lahat ng ari-arian upang makabayad. Ang sabi po rito, namigluhod ang taong ito sa harapan ng hari at ng mga makaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang utang at pinayaan siya. Pinatawad po siya ng hari kahit na gano'n po kalaki yung kanyang pagkakautang. Ngunit pagkaalis niya roon, nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo, sabi sa kanyang gano'n. Sinunggaban niya, sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Nagdumuti yun at nagmamakawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, siya labis na nagdamdam. Pumunta siya sa hari at sinumbong. Ang nangyari, meron pala nakakita, sinumbong ngayon. Kaya pinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin, nangabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapwa. Anong ibig sabihin to? Ang pinag-uusapan ba rito pera? Ang pinag-uusapan ba rito yung pinansyal na larangan? No. Ginawa lang itong parable na ito para makita natin dito na nung tayo nagkasala kay Jesus na hari, nung tayo nagkasala sa Diyos bilang hari, pinatawad tayo ng hari na yun. Pinatawad tayo ng Panginoon. Hari pa mismo, pinatawad tayo. Si Lord pa mismo, pinatawad tayo. Tapos, ang pinapakita rito, yung kapwa mo, ang dami natin kasalanan sa Lord, alos milyon-milyon. Kung kasalanan natin kay Lord, pero pinatawad tayo. Pero yung kapwa mo, nakatiting na nagkasala sa iyo, hindi mo mapatawad. Kaya nung makita yon ng hari, anong sabi roon? Nagalit po yung hari. At pagkatapos siya mismo, pinabilanggo, pinakulong ng hari. Dahil hindi po siya napatawad. Anong ibig sabihin nun? Kung ang Lord pinatawad ka tapos hindi ka magpapatawad, ang sabi ng Lord, pinabilanggo siya ng hari. Dahil sabi ng hari, kung ikaw na nagkasala sa akin na napakalaki, pinatawad kita, tapos nagkasala sa iyong kapwa, hindi mo pinatawad. Kaya ang sabi ng hari, ipabilanggo ang taong ito. Anong ibig sabihin nun? Kapag hindi ka nagpapatawad dahil pinatawad ka ni Jesus, hindi ka nagpapatawad, ibibilanggo ka ng Panginoon sa mga bagay na mabibigat sa buhay. Kaya nakita mo, nakabilanggo ka sa kahirapan, nakabilanggo ka sa karamdaman, nakabilanggo ka sa kakulangan, nakabilanggo ka sa lahat ng mabibigat na bagay sa buhay mo. Why? Because of unforgiveness. Dahil hindi ka nagpapatawad. Gusto mo bang mabilanggo ka? Ano gusto mo? Malaya ka? Sabi mo, kung nasaan si Kristo, nandun ang kalayaan. Pero pag wala si Kristo, nakabilanggo ka, nakatalikala ka sa gawa ng kaaway. Kaya kapag yun po yung attitude po natin, na tayo pinatawad ng hari, tapos hindi tayo nagpatawad, sabi ng hari dito,
Sabi ng hari dito, ikaw, kaya pinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat ba makaawa ka sa akin, naabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mabag sa kapwa mo? At sa galit ang hari, siya pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ibig mo, nakabilanggo ka? Ibig sabihin, pag nakabilanggo, walang laya na dumaloy sa iyo ang lahat ng blessing ng Panginoon sa buhay mo. You are under curse because of unforgiveness. Kaya tingin mo, hindi dumadalo yung blessing sa iyo. Alam mo na ngayon ang resulta nun. Kaya kung meron kang kamag-anak na nagkakasala sa iyo, patawarin mo na ngayon. Kung meron kang kaibigan na nagkasala sa iyo, patawarin mo na. Kung meron kang kapatid na nagkasala sa iyo, magulang mo, o pinsan mo, o sino pa man tao, mga tiyahin, lola at lola mo, nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kung ayaw mong mabilanggo sa sumpa ng hindi pagpapatawad ang buhay mo. Kung meron kang kinainisan na tao na hindi mo mapatawad, patawarin mo na. Ikaw din ang mahihirapan doon. Ikaw rin ang nasa ilalim ng sumpa ng pagkabilanggo na hindi ka dadaluyan ng pagpapala ng Diyos sa buhay. Willing ka ba na magpatawad ng kapwa mo? O willing ka na habang panahon nakabilanggo ka sa buhay na ito ng kahirapan at hindi mo makukuha ang pamon ng Diyos? Sayang lahat ng tinanim mo sa harapan ng Diyos. Akala mo pakikinggan ng Diyos yun kung hindi ka nagpapatawad sa iyo. Hello? Gusto niyo ba yun? Hirap mo. Kaya nga ako kahit masakit talaga, kahit lumuluha ng dugo yung puso ko Sabi ko, Lord, hindi naman pala ako magdadala nito, sila pala yung magdadala. Karanasan ko yung pinakamasakit na ginawa sa akin ng tao. Pero alam niyo, every time na makikita ko yung mga tao gumawa ng masakit sa akin, tingnan niyo, tinatanggap ko. Kita niyo, pinatutuloy ko. Nakita niyo, pinapansin ko. Ang daming taong gumawa ng masakit sa akin. Kung bibilangin ko po sa inyo, sasabihin ko sa inyo isa. Kaya nga sabi ng iba, si pastor naman ganyan lang yun Pero pag may nagkamali naman sa kanya, maya-maya nakita mo, kausap na ni pastor. Ano gusto niyo mabilanggo ako? Ang nasa isip ko, kung lokohin mo man ako dahil pinatawad kita, ang Diyos naman ang siyang hahatod sa mga bagay na pinagagawa ako. Kaya matutubo kayo mong patawad lang. Kung ayaw mo mabilanggugan sa mga bagay. Kaya sabi nga ng iba di ba pastor, hindi nang ginawa sa inyo? Oo, hindi. Ba't kinakausap mo ngayon? Kasi alam ko dito, nakita ko po itong araw. Kung baka. O ngayon, isipin mo ngayon, kung kaninong tao ka nakabilanggo. Hello? Iwan iisip mo, Diyos ko, Panginoon, kami ng tapa ko dito. Diyos ko, Panginoon, di ko kinakausap yung ano ko ngayon. Diyos ko, Panginoon, di ko kinakausap yung ganito. Diyos ko, Panginoon, di ko kinakausap yung ano ko. Ano ko? Sino, ano ko? Inano ka ba? O ano mo? O sabi mo na, ano mo? Wala namang ginawa sa iyo, yung ano? Hello? Kesa naman yung habang panahon, tingnan mo, ang hirap. Siguro mamaya pagkatapos ito, ngigitian na tayo na. Hindi na ako galit sa iyo. Ayaw ko na mabilang ko. Amen? Amen. Pinatawad siya ng hari sa utang niya. Pero hindi niya pinatawad yung may utang sa kanya. Kaya galit na galit ang Lord. Kaya nga pinakita yung parable na yun, galit na galit ang Lord sa kanya. Sabi ng Lord sa kanya, pinatawad kita. Milyon-milyon yung kasalanan. Hindi lang milyon yung kasalanan ginawa natin kay Lord. Ang dami pang kasalanan na gawa natin kay Lord. Pero pinatawad tayo. Tapos, hindi tayo marunong patawad. Patawad na. A servant who was forgiven for owing his master a lot of money refused to forgive another servant who owed him a small sum of money. Maliit lang yun, hindi siya nagpapatawad. Pero hindi niya nakita yung ginawang pagpapatawad ng Lord sa kanya. Milyon-milyon kasalanan yung ginawa niya, pinatawad siya ng Lord sa kanya. His master called him a wicked servant and then handed him to the tormentors. Kita nyo? Many people are being tormented because they have refused to forgive those who offended them. Kapag di ka nagpapatawad, alam niyo po ang ibig sabihin ng word na tormented.
yung pahihirapan ka. Mahihirapan ka talaga pag hindi ka nagpapatawad. Kapag di ka nagpatawad, pahihirapan ka talaga. Why? Kasi hawa ka ng demonyo yung buhay mo eh. Gusto nga ng demonyo, walang love eh. Gusto nga ng demonyo, walang pagpapatawad eh. Bakit? Sino ba yung author ng love? Si Christ. Sino ba yung author ng hatred, ng anger, ng bitterness? Sino? Si Satan. Kaya kapag ang buhay mo nasa ilalim ng sumpa ni Satan, lahat ng pangit ilalagay ni Satan sa buhay mo. At hindi ka pakikialaman ng Diyos kahit anong gawin ni Satan sa buhay mo. Kasi wala na yung pabor ng Diyos sa iyo. Kita nyo? Kaya minsan, pinapakialaman na ng diablo yung buhay mo, ayaw ka bang pakialaman ng Diyos? Kasi ayaw mo pakinggan ng Lord na kung siya mismo pinatawad ka, tapos ikaw hindi ka nagpatawad. Kaya nakita mo, halos wala na yung paghawak ng Panginoon sa pamilya mo, sa buhay mo, sa personal mo, ayaw nang hawakan ng Diyos. Bakit? Kasi nandun lagi yung pakikipag-away mo sa iyong kapwa. Nandun lagi yung galit mo sa iyong kapwa. Kaya every time na mag-pray ka kay Lord, ayaw ka pakinggan ng Diyos. Hirap ka na kasi hindi na papakialaman ng Diyos yung buhay mo dahil hindi ka nagpapatawad, dahil nasa ilalim na nasumpa ng kaaway ang buhay mo. Unless nasabihin mo sa Lord, Lord, pinatatawad ko na po siya, patawarin mo na po ako. And then i-release ng Diyos yung kamay niya sa buhay mo kung totoong nagpatawad niya. Ako, alam mo yung istorya ng buhay ko. Lalo na yung mga nauna pa rito na nakasama ko. Alam nyo istorya ng buhay ko. Pero itong pagmamalaki ko po sabihin po sa ito, lahat ng tao na yun na halos nakasakit ng damdamin sa akin, every time na tumawag sila at nakipag-usap sa akin ng personal, ito lang ang pagmamalaki ko talaga sa inyo sa harapan ng Panginoon. Hindi ko sinabing mula ngayon ayoko kitang makita, ayoko na kitang makausap dahil sa tindi ng ginawa mo para sa akin. Ayokong gawin yung bagay na yun kasi ayokong mailagay sa sumpa ang buhay ko sa harapan po ng Panginoon. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, pahihirapan ka ng diablo sa buhay nito at hindi papakialaman ng Diyos ang buhay. Hello? Ano sabi ng aklat ng Hebreo? Sabi ng Hebreo, chapter 12, verse 14 to 15. Magpakabanal kayo. Listen, pakinggan nyo. Magpakabanal kayo at sikapin ninyong makasundo ang inyong kapwa. Sikapin ninyong makasundo ang inyong kapwa. Ano sabi nito? Kaya kung nilagyan ng yelo yan, sabi nito, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Kaya nyo? Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ang sabi ng Lord, magpakabanal kayo at sikapin ninyong makipagkasundo sa inyong kapwa. Pag hindi ka nakikipagkasundo sa inyong kapwa, ano sabi nito? Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talitang ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Alam nyo, sabi po rito, pag hindi lang po tayo hindi nagsisikap na makipagkasundo doon sa mga tao nagkukulang sa atin, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ang sabi po dyan na hindi ninyo makikita ang Lord. Every time na natawag ka sa Lord, hindi mo siya mararamdaman. Every time na hingi ka kay Lord, hindi mo siya mararamdaman. Hindi mo makikita ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? O pag-aralan po natin yung mga danger nitong hindi pagpapatawad para iwasan na po natin ito. Una, sabi po rito, para maiwasan na po natin itong bagay nito. Diyan pa lang, kitang-kita na po natin. Eto, tingnan niyo po ito. Number 1, sabi po rito, unforgiveness and heaven. Sabi rito, ano sabi ng Mateo chapter 6? Tingnan nyo ha, sabi po ng Mateo chapter 6 verse 14 to 15, yung binasa natin, sapagkat kung pinatatawad ninyo mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Dito linaw-linaw eh, pag hindi ka nagpatawad, kahit tumawag ka kay Lord, hindi ka patatawarin. Doon pa lang kitang-kita mo na ang mangyayari sa buhay mo. Ano sabi po rito? Refusal to forgive means God will not forgive such a person. Di ka talaga patatawarin ng Lord. Kahit sabihin mo, Lord, wala na naman sa akin yun. Pero hanggat hindi ka nakikipagkasundo, hindi ka nakikipag-ugnayan talaga na talagang totally nirelease mo yung buhay mo sa harapan ng Diyos na nagpatawad ka. Sabi po rito, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kasi marami nagsasabi na ganito yung hypocrisy word eh.
wala na sa akin yung pinatawad ko na siya. Pero ayaw niya kausapin. Wala na sa akin yung pinatawad ko na siya. Pero ang bigat pa rin ng kalooban niya. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Sabi rito, this is a very dangerous for us believer. Sabi rito, this is a very dangerous for us believers because if God does not forgive our sin because of refusal to make peace and forgive our offender, then how do we make it to heaven? Sabi niya, paano kayo pakinggan tayo ng Diyos? Paano kaya tayo papapasukin ng Lord sa langit kung hindi tayo nagpapatawad, nagkasala sa atin? Hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka magpapatawad ng totoo. Kaya ang iba nga di ba? Pag pinag-pray, teka muna, humingi ka muna ng tawad kay Lord para pakinggan ng Lord yung prayer natin. Nakita nyo, di ba, pag may mga sakit? Nakita nyo, di ba, pag may mga taong pinag-pray ako, okay, ganito, sumunod ka muna sa prayer. Sabi mo, Lord, patawarin mo. Kasi alam nyo, pag hindi pumingi ng tawad, yung mga kasalanan niya, hindi na-release. Kahit ipag-pray kita, kahit pag-pray ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kasi prinsipyo po ng Bible yun Ang sabi po ng Hebreo, chapter 12, verse 14, says, pursue peace with all people, and holiness without which no one will see the Lord. Pag wala raw po yun, hindi po na kagad natin makikita ang Panginoon sa buhay natin. Magpakabanal kayo, at sikapin makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mabubuhay ng ganito. Mabubuhay ng ganito. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hello? Amen. Okay, pangalawa. Sabi ron, pag hindi tayo nagpapatawad sa Lord, bukod sa hindi tayo pinakikinggan ng Lord, hindi tayo papasok sa langit. Okay, pangalawa, ang forgiveness and prayer. Kanina yung heaven. Ngayon yung prayer. Ang sabi ng Mark, chapter 11, verse 11:25 to 26. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Bago ka mag-pray, sabi niya, magpatawad ka muna para, sabi rito, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Sabi niya, anong pray mo? Pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Lord. When you stand to pray, listen church, when you stand to pray, make sure you forgive those who have offended you. Bakit? Para pakinggan ka ng Lord. Otherwise, your prayer will not be answered. Nakita nyo? Pag hindi nagpapatawad, hindi pala pinakinggan ng Lord yung prayer. Kahit anong pang ginawa mo, kahit anong pang sakripisyo mo, kahit anong pang sabi mo, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Pero kapag hindi ka nagpapatawad, lahat ng bagay na ginawa, tinanin mo, wala yun. Hindi natanggapin ng Lord na mabangong handog yun o mahalimuyak na handog sa harapan ng Diyos. Ayaw ng Lord yung usok nun. Ang sabi rito, we can see that there are so many people who are making noise saying they are praying. Sabi nung iba, nagpipray naman ako Why? Sabi ito, they are walking in unforgiveness and as a result, their prayer does not go beyond the roof. Kaya kapag hindi ka nagpapatawad, kahit sabihin mo sa akin, nagpipray ka lagi, kahit sabihin mo nag-intercession ka pa, kahit sabihin mo sa akin lahat ng panalangin sinasambit mo, pag hindi ka nagpapatawad, yung lagi ko sinasabi sa inyo, hanggang bubong lang yung prayer mo. They are walking in unforgiveness and as a result, their prayer does not go beyond the roof. Ilalagpas ka. Sasayang ka lang ng prayer. Sayang ka lang ng panalangin. Kung hindi ka naman pakikinggan ng Diyos, ang haba-haba ng prayer mo. Galing-galing mo mag-intercede. Ang galing-galing mo manalangin, lalo na pag nag-lead ka ng prayer, pero hindi ka nagpapatawad. Sabi po rito, hindi lumagpas sa bubong, hindi lalagpas yung prayer mo para makarating sa langit. Kaya nga minsan pag nakikita ko may nag-pray, tapos pala away, pala pasaway, tapos pala ganun. Sabi ko, wala, hindi mo niniwala sa ganun. Alam mo, pakikinggan ka ng Diyos. Lalo na yung magkakasama kayo magpipray, tapos meron ka nakatago sa puso mo. Kala mo, galingan mo pa yung prayer mo, tapisan mo pa. Ang mangyari sa'yo, parang kang propeta ni Baal.
Pray ka ng pray, walang tumutugon sa'yo. Pero nakita nyo, di ba? Nung nag-pray si Elias, nung time na yun, nung mag-pray siya, nakita mo, palibasa, lumalakad siya sa harapan ng Diyos, nakita mo, bumaba yung apoy, kahit may tubig, yung nilagay niyang handog sa harapan ng aming Panginoon, doon sa altar. Kita nyo yung mga propetang ibaan, wala nangyari sa mga prayer. Ganun din po mangyayari sa atin. Una, pinapakita rito, pag hindi tayo nagpapatawad, hindi po makakarating sa langit ang buhay natin at hindi pakikinggan ng Diyos yung bawat pagdulog natin sa Kanya. Dito po pinapakita rin po, pag hindi tayo nagpapatawad, pag tayo dumudulog, yung mga humingi tayo sa prayer, yung mga nananalangin tayo para sa mga bagay na hindi tayo pakikinggan po ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Amen? Sabi rito, we can see that there are so many people who are making noise saying they are praying. Why? They are walking in unforgiveness. As a result, their prayer does not go beyond the Lord. Basta galit ako. Sige, panghawakan mo. Yung bagay na yun, basta galit ka. Pero ito sabihin ko sa iyo, sayang lahat ng hinihingi mo sa panalangin sa harapan ng Diyos. Sayang lang. Ewan ko, pag hindi mo naramdaman sa puso mo yun, walang halaga ang Diyos. Pero pag naramdaman mo sa puso mo yun, makakapag ka doon sa mga taong gumagawa nang hindi po papatawad sa kanyang kapwa. Lalo na kung Kristiyano ka at mananampalataya ka, maaawa ka. Dahil parang nakikita mo nagsusumamo sila sa Diyos, pero nandun yung forgiveness na parang sasabihin mo, kawawa naman itong taong ito. Tawag ng tawag sa Diyos, pero galit sa mga tao na nagawa ng pagkakamali sa Kanya. Maaawa ka talaga. Kung naiintindihan mo ang kahalaga ng Diyos sa buhay mo, ito yung unang sasabihin mo, Lord, kahit nagkamali siya sa akin, pinapaubaya ko na lahat ito sa iyo. Kasi alam ko, ikaw naman yung Diyos na nakakaalam na lahat ng bagay. Magugulat ka pag ganyan yung prinsipyo mo, padadaluyin ng Diyos yung kanyang grasya sa buhay mo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen! Okay. Pangatlo, sabi po rito, unforgiveness and offering. Ito yung gusto nyo Ito yung gustong-gusto ninyo. Sabi po ng Mateo chapter 5 verse 23 to 24, kaya kung mag-aandog ka sa Diyos, listen church, kaya kung mag-aandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, ulitin ko po, kung mag-aandog ka sa Diyos at maalala mo may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at magandog sa Diyos. Alam mo, kahit malaki pa yan, kahit talaga may halaga pa yan, kahit pinakamaganda pa yan hinandog mo, pero pag nakita ng Lord na meron kang forgiveness spirit, hindi niya tatanggapin yan kahit malaki pa yan. Hindi niya tatanggapin yan. Maganda ka sa paningin ng tao dahil naghahandog ka ng malaki. Pero sa harapan ng Diyos yung handog mo yun, hindi niya pinapansin yun. Nakatabi lang yun. Hindi iniintindi ng Lord yung handog mo. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung anong puso meron ka. Pero alam mo ba, pag nagpapatawad ka ng kapwa mo, magandang puso mo. Kahit maliit yan, kahit malaki yan, pinapansin kagad ng Lord yung handog mo. Pero kahit pinakamalaki yan, pag meron kang unforgiveness sa puso mo, sabihin ng Lord, tabi lang doon yan, basura mo na yan. Hindi ko kailangan yan. Para bagang binigay mo, tapos nilagay na lang doon sa likuran. Tinambak na lang ng Lord sa likuran. Hindi ko kailangan yan. Kaya nga sabi ng Lord, pag maghahandog tayo, tiyakin natin na ayos po yung kalagayan natin. Amen? Amen. Sabi po rito,
The condition for God to accept our offering is an acceptable heart. Sabi niya, yung puso na maayos, yung puso na talagang kaaya-aya sa harapan po ng Panginoon. Pero tuwing haharap ka sa Panginoon, gusto ko, lagi kitang, pag nakikita kita, talagang ayoko makita yung itsura mo, yung mukha mo, dahil galit ako sa iyo. Pero ipapakita ko na naglilingkod ako kay Lord. Mali po yun. Hindi po tama yung sa harapan ng Diyos. God is more interested in our life than in our offering. According to this passage, before you bring your offering, before you bring your offering to God, make sure you have settled all issue offense and reconciled, otherwise that offering is just a waste. Basura lang lahat ng handog mo. Sabi sa inyo, itatapon lang yung sa likuran. Hindi display ng Lord yung handog mo. Kasi hindi maganda. Mas tinitignan ng Diyos ng pinakamagandang handog ng tao, yung malinis yung kanyang puso sa harapan ng Diyos. Kaya alam mo, pag nag-ahandog ka kay Lord, tapos mahilig kang makipagpaligsahan, para lang masagasaan mo yung kapwa mo, para lang magantihan mo yung taong kinagagalit, kinaiinisan mo, kala mo yung mga bagay na handog na ginagawa mo, kala mo tatanggapin ng Diyos yun. No. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Makikita mo nga yan, sa harapan mo maganda, pero sa Lord, binabasura niya lang sa likuran mo. Kasi, ang tinitignan ng Diyos, ang pinaka-importante, yung puso mo. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Many believers struggle financially. Listen, marami pong mga mananampalataya nag-i-struggle financially. Even though they give, yan nyo ha, even though they give, pay their tithes fully, but because they refuse to forgive, all their offering are as if they are putting in the basket with hole in it. Every time na nilalagay mo yun sa offering basket or offering bag, nabubutas lang yung offering bag na yun, lumulusot lang yung handog mo, pero hindi kinukuha ng Diyos yung handog mo. Kaya sabi mo, okay, tinanggap ng tao yung person, Lord, hindi tinanggap yun. Kaya magtataka ka, bakit nagkahandog ka, ba't walang bumabalik sa'yo? Kaya nasawa ka na nakakandog, walang bumabalik sa'yo. Bakit? Kasi hindi nakaayos yung puso. Patawarin mo na lang, ha? Para every time na maghahandog ka, maging kalugudugo sa Diyos. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa nakikipag-usap sa kapwa mo? Hanggang ngayon ba, at ispa yung palagi mo sa yung kapwa mo dahil meron kang ginanakit sa loob? Ay, sabihin ko sa iyo, kawawa yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Mahihirapan ka talaga, ikaw ang apektado. No return on their seed sown because their offering have been rejected. Kaya hindi bumabalik. Lahat ang inahandog mo sa Lord, ayaw ng Lord yan. Lahat ang inahandog mo sa Lord, tinatapon lang ng Lord yan. Lahat ang inahandog mo sa Lord, binabasura lang ng Lord yan. Kasi yung handog mo, yung pangit, mabaho sa harapan ng Diyos. Hindi po yung mabango na handog sa harapan ng Diyos. Kasi hindi po nakaayos yung puso po natin sa harapan niya. Kaya sabi niya, kung maghahandog tayo, dapat tingnan muna natin yung kalagayan ng puso po natin. Kaya alam nyo, nung nababasa ko po lagi ito, sabi ko, Lord, masasayang lahat ng ginagawa kong pagod sa iyo. Masasayang lahat ng mga tinatanim kong malalaking blessing sa iyo. Masasayang lahat ng mga sakripisyo na ginagawa ko sa iyo. Kung gano'n ang puso ko, sa harapan mo, sa harapan mo. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi babalik eh. Hindi po talaga babalik. Kasi may Diyos po tayo, di balik kung tagamundo po tayo. Ang apat, may di lamang ito, bibilis ako kasi matangiti kayo. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, pang-apat, sabi po rito, unforgiveness and health. Kaya na may ito. Sabi po ng Mateo 8:34 to 35, at sa galit ang hari, siya'y pinibilanggo hanggang sa nabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin
ang iyong kapatid. Kaya po, nakabilanggo po ito. Sabi niya, yung tinatawag na tormented, nahihirapan po siya. Pinabilanggo siya. At kapag bilanggo ka, alam mo, nahihirapan ka. Nakakita na ba kayo ng bilanggo na masaya? Lahat ng bilanggo, nahihirapan na. Ang hirap na nakabilanggo. Okay, sabi dito, many people are being tormented today because of unforgiveness. Bakit tayo pinahihirapan? Dahil sa ginagawa natin, di pagpapatawad. Ang sabi dito, some are sick of undetected diseases because they bear grudges and keep malice. Kapag puno-puno po tayo nung tinatawag na sama na loob, kapag puno-puno po tayo ng masamang hangarin sa ating kapwa, alam nyo, minsan, wala ka namang sakit na nakikita sa'yo, pero ang pakiramdam mo lagi parang may sakit. Parang hindi lagi mabigat yung kalagayan mo, parang hindi normal yung takbo, parang basta, pag tinitingnan ka ng doktor, wala ka naman sakit. Pag tinitingnan ka ng tao, wala ka naman sakit. Pero kung papansin mo sa sarili mo, parang may karamdaman ka. Parang nahihirapan ka. Kasi yun po yung dala nung sinasabi rito na pagkabilanggo, yung tormented. Kasi nakabilanggo yung buhay natin sa kasalanan na yun. Kaya yung buhay mo lagi papigat, lagi nahihirapan, lagi parang wala kang sigla, wala kang saya. Kaya pag hindi ka nagpapatawad, alam mo, mahirap, mabigat. Mabigat talaga, mabigat. Kaya pakiramdam mo lagi, parang kala mo lagi, apektado yung katawan mo. Pero wala ka naman sakit. Hello? Bakit mo pa hahayaan na, halimbawa, doon sa ganung kalagay, lumala hanggang sa magkasakit ka totally, tapos abutan ka ng kamatayan na meron kang galit sa iyong kapwa. Mahirap yun. Suko mo sa Diyos ang buhay mo at makikita mo lahat ng bagay sa katawan mo pag-agaangin ng Diyos. Makakaranas ka talaga ng normal na pagtakbo ng kalagayan sa buhay mo ito. Kaya sabi ng Mateo chapter 9 verse 2, pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mong yung loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Nakita niyo, di ba, pag nagpipray na may sakit, unang tatanungin, tinatanggap mo ba si Kristo sa buhay mo? Pag sinabi niya, opo. Pangalaman, tatanong sa kanya, pinatawad mo na ba lahat ng mga taong nagkasala sa iyo? Pag sinabi niya hindi pa, ano sasabihin sa kanya? Patawarin mo para lumaya ka sa karamdaman na yan na nagpapahirap sa iyo. Kasi nandun siya sa kalagayan na yung sinasabi ko nga sa iyo, pagkabilanggo yung tormented, nabibilanggo siya ng kahirapan ng karamdaman sa kanya. Kaya nahihirapan siya. Ngayon sabi niya, sige, pinapatawad ko na po, humingi po ako ng tawad doon. Nakita mo, pag pinag-pray yun, i-release kayo ng Lord yung kagalingan doon sa katawan ng tao. Amen? Kaya nga po, the forgiveness of his sin preceded his healing. Nawawala na siya sa pagkabilanggo. Kaya yung sigla ng katawan niya, yung ayos ng patakbo ng katawan niya sa buhay na yun, makikita mo, nandun po yung normal na kalagayan. Meron pong isang babae na nagkaroon po siya ng bukol sa matres. Tapos ito pong babae na ito, pabalik-balik po siya sa doktor. Dahil doon sa bukol na yun, dahil lumaki na po yung kanyang bukol doon sa kanyang matres. Tapos sabi ng doktor, kailangan operahan ka. Pero dahil itong babae na ito ay mananampalataya, bago po siya operahan, nagpa-pray muna po siya sa isang lingkod ng Diyos. Sabi niya, pag-pray niyo po ako kasi o-operahan po ako dahil may bukol po ako. Tapos sabi sa kanya, nung lingkod ng Diyos, naniniwala ka ba ng bantay sa Diyos na kayang tunawin yung bukol mo sa katawan? Sabi po nung babae, opo, isang bagay lang ang kailangan, magpatawad ka sa lahat ng kasalanan na nagawa mo sa iyong kapwa at ginawa sa iyo ng iyong kapwa, patawarin mo. Iyak siya ng iyak. Pinapatawad ko na, ayoko ma-operahan, Lord, pinapatawad ko na. Alam yun, nirelease niya lahat yun. Talagang inayos niya lahat yun. Sabi ng lingkod ng Diyos sa kanya, okay, pag uwi mo sa bahay, lahat ng mga taong nakita mo na nakasama na loob sa iyo at hindi mo mapatawad, kausapin mo lahat yun.
I-release mo lahat yung forgiveness sa kanila. Ginawa po ng babae, sinunod po ng babae. And the following week, pupunta na po siya doktor, magre-report na po siya for operation. Hinekap uli ng doktor yung buo niyang katawan. Nagulat na lang yung doktor, nakita, natunog yung bukol, nawala yung bukol doon sa kanyang mattress. Bakit? The forgiveness of his sin preceded his healing. Alam mo ba na ang pagpapatawad po, nagdadala po ng magandang kalagayan sa buhay po ng tao. Kaya pag nasa sumpa ka no, hindi pagpapatawad, alam mo, mahirapan ka talaga. Mahirapan ka. Minsan nga, dumarating yung pagkakataon na wala ka naman sakit, wala naman sakit na nakikita physically, pero pakiramdam mo lagi, may nararamdaman. Amen? Okay, panglima, sabi po rito, ang forgiveness is a seed. Tingnan niyo po ito. Sabi po ng Galatia chapter 6 verse 7 to 8, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung anong inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tingnan niyo. Tingnan niyo, kung ano inihasik mo? Ano sabi ng Biblia? Yun ang aanihin mo. Pag hindi ka nagpapatawad, anong aanihin mo? Ang aanihin mo rin, yun din rin pagpapatawad. Kaya kung ano yung ginagawa mo sa iyong kapwa, yun ang aanihin mo. Tapos puro sama ng loob. Ang nilalagay mo sa iyong kapwa, lagi ka na lang galit sa iyong kapwa. Lagi na lang nag-iinagpis sa puso mo sa iyong kapwa. Kaya aanihin mo rin yun. Kasi sabi ng Biblia, huwag ninyong nilangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung anong inihasik ng tao, yun din aanihin mo. Kaya kung puro sama ng loob, ang inihasik mo sa iyong kapwa, sama din na loob ang aanihin mo. Galit ang inihasik mo sa iyong kapwa, galit din ang aanihin mo. Kaya nakita nyo maraming tao na puro sama ng loob ang inaabot. Prinsipyo ng Biblia, kung anong kala mo, yung pagkatayin, kala mo sa binilang yun, sa tithes, yung sa mga offering lang yun. Alam mo, kahit sa physical mo, kung anong tinatanim mo, kung ano yung nasa loob na tinatanim mo, yun tinanganin mo. Kaya nakita mo, pagdating sa buhay mo, puno-puno ka ng hinagpis ng kalooban. Amen? Amen. Unforgiveness is a seed. When it is sown, it will bear fruit. Tapos ayaw mo pang i-release yun. Tanim ka ng tanim, sige, tanim pa. Tanim ka ng tanim na sama nyo, sige, tanim pa. Kaya nakita mo, punong-puno ngayon ng hinagpis yung kalooban mo. At yun ang inaamin mo. The harvest of any seed is more than the seed sown. Spiritual death is lurking around the lives of those who harbor unforgiveness. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga taong hindi nagpapatawad, pagdating sa spiritual na pamumuhay, patay yan. Hindi ako naniniwala kahit nasa church yan. Patay ang spiritual life niya. Lalo na, pag kinikimkim niya yung tinatago niya, patay ang spiritual life niya. Kasi lagi po siya nagkikimkim ng di pagpapatawad sa buhay. Kaya nakita mo, pag nagpipray ka, wala lang dating. Pag nasa loob ka ng church, wala lang dating. Hindi mo maramdaman na, paano mararamdaman ng Lord? Hindi ka nga nagpapatawad. Paano ka magkakaroon ng sigla? Pag nasa gawain ka ng Lord, hindi ka nga nagpapatawad. Kaya kahit nasa gawain ka ng Lord, hindi mo maramdaman yung totoong joy. Yung para pag nasa loob ka ng church, dapat ibang pakiramdam mo, dapat heaven ang pakiramdam mo eh. Pwede mo napapansin, pag nasa loob ka ng church, parang impyerno ang pakiramdam mo. Alam mo kung anong dahilan? Hindi yung church ang problema. Ang problema ikaw, ginagawa mong impyerno lagi ang buhay mo. Kasi pinapayagan mo lagi na ang dyablo na nanatili sa katawan mo. Huwag mong gawing impyerno ang katawan mo. Dahil ang impyerno nasa ilalim ng lupa. Habang hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, puno-puno ng galit, ang loob ng puso mo at damdamin mo, ginagawang impyerno ng dyablo yung katawan mo. Kaya buhay ka pa lamang, nandun ka na sa impyerno. Ang impyerno nasa ilalim, kahit ilaliman ng lupa na may naglalagablab na apoy. Dapat ang buhay natin, ang katawan natin, gawin natin langit na ang Diyos ang nakatira. Why? Because our body is a temple of God. Pag ang Diyos ang nakatira sa katawan natin, nagiging langit ang pakiramdam ng katawan natin. Kasi si Jesus ang nananaan sa buhay natin. Amen. Ikaw ba papayag ang gawin ng diablong impyerno ang buhay mo? Tapos hanggang ngayon, ayaw mo i-release yung bagay na yun.
Di ka marunong magpatawad ng iyong kapwa, ng iyong kaibigan, ng iyong mga kapwa, ng iyong mag-anak, kahit sino pa man, hindi mo pinapatawad. Gusto mo bang habang panahon, gawing impyerno ng diablo yung katawan mo? Bukod sa kung anong tinatanim mo, yun ang aanihin mo, ang nangyayari doon, mahihirapan ka dahil mapupuno ng impyerno ang buhay mo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na spiritual death. Kaya tingnan mo, wala ka ng desire pagdating kay Lord. Wala ka ng desire sa prayer. Wala ka ng desire mga bagay ng spiritual life sa buhay mo. Bakit? Nangingibabaw sa iyo yung mga bagay na ginagawa ng diablo sa loob ng katawan. Pag ganito pakiramdam ko dati, hinahanap-hanap ko ang Diyos. Bakit ganito pakiramdam ko dati, tuwing nag-worship sa bika ko? Bakit ganito pakiramdam ko dati, tuwing mga bagay na kasama ko yung mga kapatid ko sa gawain ng Lord, masaya ako. Bakit ngayon iba na pakiramdam ko? Pati hindi na ako masaya, parang nabibilitan na lang ako. Parang nag-struggle na ako. Kapag nasa loob na ako ng church, alam mo kung bakit? Ginagawa ng impyerno ng diablo yung katawan mo. When I tell you, ang diablo is quarter lang sa katawan ng tao. Hindi talaga tirahan ng diablo ang katawan ng tao, pero pinayagan mo siyang tumira sa katawan mo dahil hindi ka nagpapatawad ng iyong kapwa. Ang may karapatan na tumira sa katawan natin si Kristo. Why? Because our body is the temple of the Holy Ghost. Amen. Dapat siyang payagan mo. Ikaw ang nakakaalam kung anong kalagayan mo sa harapan mo. Ikaw ang nakakaalam kung nagpatawad ka sa iyong kapwa. Ikaw ang nakakaalam kung hypocrisy yung pagpapakita mo sa harapan ng iyong kapwa. Alam mo ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag ninyong nilangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninyo man. Ngingiti-ngiti ka, nakikipag-usap-usap ka, makikisama-sama ka, pero sa kaloob-looban mo, pumamatay ka ng iyong kapwa dahil sa sama ng loob at galit na hindi mo mapatawad. Alam niyo, hindi ko po sa inyong katotohanan. Hindi mo mawala yung magtampo ka sa tao. Hindi mo mawala yung mainis ka sa tao. Hindi mo mawala yung masaktan ka sa tao. Pero yung magtanim ka na mahabang panahon ng galit sa iyong kapwa, sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nabubuod sa iyong kapwa, ang katumbas nun, mamamatay ka. Hindi ka nakapatay physically ng iyong kapwa. Pero kapag ikaw meron kang unforgiveness na hindi ka makapagpatawad ng iyong kapwa, ang katumbas nun, sabi ng Biblia, mamamatay tao. Hanggang ngayon ba galit ka sa kapatid mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa biyanan mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa manugang mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa mga pinsan mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa magulang mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa anak mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa kaibigan mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa ka-church mo? Hanggang ngayon ba galit ka sa mga tao na nakikita mo sa paligid mo? I tell you, sabi ng Biblia, huwag ninyong nilangin ang iyong sarili, ang Diyos di madadaya ninyo man. Kahit umiti ka ng umiti, pero nakatago yung hindi pagpapatawad sa puso mo, sasabihin ko sa iyo, kung ano tinatanim mo, yun ang aanin mo. Yes. Ikaw ba, pastor, papatawad ka? Alam mo, sabihin ko sa hindi ako nagpapatawad. Hindi ko na ipapangaral to. Iiwasan ko to. Kahit ibigay na Lord sa akin to. Iiwasan ko to. Bakit? Sasagutin dito sa impyerno. Pag hindi ko ginawa itong bagay. Alam niyo kung bakit nasasabi ko ipinapangaral itong bagay na ito. Kasi naranasan kong masaktan, naranasan kong masugatan, naranasan kong mahirapan. Pero isang bagay lang ang natutunan ko. Lahat ng bagay pinaubaya ko sa Diyos at nililis ko sa Panginoon ang lahat ng bagay. Mga bagay na naranasan. Dahil alam ko, sinabi ng Lord, takot ako makipagplastikan sa tao, nangingiti ako, pero meron akong sama na loob na kinikimkim na matagal. Sapagkat sabi ng Biblia, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili, ang Diyos di madadaya ninyo man. Kung anong hinasik ng tao, yung dinakaanin ko. Sabi rito, ba't sinabi, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili, ang Diyos di madadaya ninyo man. Madadaya mo yung kapwa-tao mo nang mingiti ka, pero hindi mo siya mapatawad. Madadaya mo yung kapwa-tao na nakikipag-usap ka, pero hindi mo mapatawad. Sabi po nila dito, madadaya mo ang tao, pero sabi ng Biblia, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili, ang Diyos ay di madadaya ninyo man. Kaya dapat pag nagpatawad ka, love, keep no record of
Higaan mo na siya kay Lord. Ibigay mo na kay Lord lahat yun. At pagkatapos, sabi mo sa Lord, kinalimutan ko na po lahat ng bagay mo. Panginoon, dahil ayokong mabilanggo at maging impyerno ang buhay ko, dahil ang buhay ko gusto ko maging langit sa harapan. Amen? Amen? Kaya dapat hindi po nakatago yan. Dapat hindi po nakatingting yan. Ibigay mo sa Diyos lahat yan. I-release mo natin. Kahit kanino pa. Kahit walang kakwenta-kwentang tao, kung nagawa ka ng sama, i-release mo kay Lord yan. Baka mamaya nakakatakot yung walang kwentang tao, yung panagdala ng impyerno sa impyerno sa'yo. Yung iniisip mo, ganito ako sa kanya, wala naman siyang kwentang tao. Ay nakakatakot yung wala pa nga kwentang tao, yun ang magdadala sa impyerno dahil di mo nakatawad Di ba sana, kung ang magdadala sa iyo ng sa impyerno, yung senador, yung gobernador, o yung congressman, medyo may kwentang tao. Medyo okay, presidente, may kwentang tao. Pero yung sasabihin mo, walang kwentang tao yan, kahit di ko patawarin yan. Wala namang kwenta yan. Yun ang nakakatakot Yung walang kwentang tao na akala mo walang kwenta, yung pa naging dahilan, bakit ka napunta sa impyerno? Amen? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sa Lord, ang pinag-uusapan dito, yung unforgiveness. Ang anin po, sabi nito, unforgiveness and the grace of God. Sabi po ng Hebreo, chapter 12, verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi dito, pag hindi mo ginawa yung bagay na yan, hindi mo makikita ang Lord pagdating ng araw. Kahit dito sa lupa, hindi mo makikita ang presence ng Lord. Kahit dito sa lupa, hindi mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ito. Pag-ingatan ninyo, huwag talikdanin man ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba kung anong katumbas ng galit, ng hatred? Alam mo ba kung anong opposite nun? Love of God. Kaya pag wala yung pag-ibig sa iyo, ibig sabihin, punong-puno ka ng bitterness, ng anger, ng hatred sa buhay mo. Kaya pag wala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, ibig sabihin, wala si Kristo. Bakit? Si Jesus ay pag-ibig. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawak sa iba. Minsan nga, paggalit tayo, di ba? Ang gulo-gulo natin paggalit tayo. Minsan paggalit tayo, lahat gusto natin magulo para magkadamay-damay na. Tingnan mo yung mga taong galit. Gusto mag-create ng kaguluhan. Alam mo yung taong madalas mag-create ng kaguluhan, galit yan. Galit sa mundo yan. Kaya nga nag-create ng kaguluhan. Hello? Kaya sabi po rito, refusal to forgive can lead such individual to fall short of the grace of God. Sayang yung grasya ng Diyos. Sayang yung biyaya ng Diyos na dapat sana tinanggap natin sa krus ng Kalbaryo. Tapos sinayang mo yung grasya ng Panginoon. When one falls short of God's grace, it means that backsliding has set in. This can be very dangerous. Kita nyo? Ano nangyayari? Pag hindi po nagpapatawad, nawawala yung grace ng Panginoon, nawawala yung grasya ng Diyos. Kaya sasabihin ko sa iyo, backslider ka na. Sino rito backslider? Taas ang kamay. Siyempre, wala tataas ang kamay. Bakit? Baka sabihin mo, Pastor, hindi ako nagpapatawad. Pero ang katotohanan nun, sabihin ko sa inyo katotohanan, pag hindi ka nagpapatawad, backslider ka. Paano hindi ka tatawagin backslider? Nasa loob ka ng church, backslider ka. Paano hindi ka tatawagin backslider? Hindi ka na nga sumusunod kay Lord di backslider ka na. Kaya nga naman hindi tinatawag ng backslider ng isang tao kung sumusunod kay Lord. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lahat na nasa loob ng church hindi po backslider. Maraming nasa loob ng church, karamihan backslider. Mabuti pa yung wala ka sa loob ng church tapos totoo yung puso mo. Baka sa harapan ng Diyos, hindi ka backslider. Ang mahirap, yung nasa loob ka ng church, tapos ang problema, hindi ka nagpapatawad, backslider ka. Kaya nakita mo yung design mo sa Lord na wala na. Kaya makikita mo, ay siguro itong taong ito, puno-puno na yung nagpis sa katawan kaya nag-backslide. Kaya pasinin yung mga nag-backslide. Ano dahilan ba't nag-backslide? Hindi ko makakasagot yan. Ano dahilan? Meron siyang kinasamaan ng loob, kaya siya nag-backslide. Diba? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga siya umalis, dahil kaya nga siya tumalikod Dahil meron siyang kinasamaan ng loob.
When one falls short of God's grace, it means that backsliding has set in. This can be very dangerous. Amen? Ito ang pinakamabigat. Bakit kadalasan ang nangyayari? Nawawala yung forgiveness kasi ito umiiral. Jealousy lead to malice, then hatred, and finally to revenge. Diba? Kaya pag punong-puno ka ng selos, punong-puno ka ng inggit, papasok yung masamang hangarin. At pagkatapos nun, ang gagawin mo na ngayon, mag-iiganti ka. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Naalala niyo ba sa Genesis chapter 4 verse 1 up to 9? Yung kay Cain at kay Abel? Nainggit si Cain kay Abel? Talagang ganda ng ginawa ni Abel sa harapan ng Diyos, nagselos si Cain. Sabi niya sa Lord, bakit hindi mo tinanggap yung aking handog? Bakit yung kay Abel lang? Inggit na inggit siya kay Abel. Kaya ito si Cain natangka dahil nainggit siya, tinan niyo ang bunga ng selos, bunga ng inggit. Nung mainggit siya, na mainggit si Cain kay Abel, anong ginawa niya? Pinagtangkaan niyang patayin yung kapatid niya na mainggit siya. Pumasok yung selos, pumasok yung inggit, pinatay niya yung kapatid niya. Kaya ano nangyari doon? Nagbunga ng hatred, nagbunga ng galit. Kaya alam mo, pag punong-puno ng selos, inggit, yung buhay mo, alam mo, hindi pwedeng hindi ka papatay ng kapwa. Papatayin mo yun. Kaya hindi ka na makakapatawad. Hello? Kaya pag hindi po nawala yun, kaya nga, sipin mo, pareho silang nagandog kay Lord. Nagandog si Abel, nagandog si Cain. Pero bakit tinanggap ng Lord yung kay Abel? Kasi ito si Cain, may halong inggit, may halong selos yung handog niya. Sa harapan ng Panginoon kay Abel. Kaya hindi tinanggap. Kaya sabi sa inyo, yung handog, hindi tinatanggap ng Lord. Pagpangit ang motibo ng puso. Yung handog, tinatanggap ng Lord pag maganda. Kaya pag lagi ka na lang naiinggit, nagsaselos, o kaya para nagkakaroon ka ng sama ng loob, lahat ng bagay na yun hindi natanggapin ng Diyos. Many people try to crucify others. Alam niyo kung bakit? Kasi nandun po yung galit. Nandun yung hindi pagpapatawad. Tagal na, taon na ang binilang, hanggang ngayon hindi pa nagpapatawad. Taon na, buwan na ang binilang, hindi pa rin nagpapatawad. Di ba alas ako, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hanggang isang linggo. Pero sabi po ng Biblia ang requirement po ng Biblia, dapat nga, kinabukasan, paggising mo, pagsikat ng araw, nakalimutan mo na eh. Mabigat pa nga yung 3 araw eh. Paano kung umabot ng buwan? 5 buwan? 6 na buwan? 1 taon? Inabot ka pa ng next year. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung galit mo sa iyong kapwa, ayaw mo pa rin kausapin. Iba pa rin yung pakiramdam mo sa kapwa mo. Alam nyo, yung taong lumimot, ng kasalanan ng kanyang kapwa, tumabalik sa normal yung makikipag-usap niya sa kanyang kapwa. Yung para bagang, wala na nangyari. Halimbawa, kami si Sister Sai, lumawa. O halimbawa, Sister Tin, nag-away-away ngayon kami. Tapos pinatawad ko sila. Halimbawa, nagpatawaran na kami. Wala na yung burado na lahat yun. Balik tayo sa normal. Kwentuhan tayo na normal. Pagsasama natin normal. Wala na, bigunan na natin lahat ng mga bagay na pangit na yun. Kasi, hindi na natin tatandaan yung bagay nun. Kasi, yun nga nagdala sa atin sa impyerno eh. Kaya makikita mo yung nag-normal. Kita mo ito talaga totoong nagpatawad, nag-normal yan. Kinakalimutan niya na lahat yan. Nawawala yung inggit, nawawala yung selos, nawawala yung nawawala yung tampo. Bumabalik sa normal yan kasi ang Diyos ang nagpapahilom ng lahat ng sugat sa puso niya pag ang Diyos ang kinakapitan niya. Pero pag hindi siya kumakapit sa Lord, sasabihin niya, pinatawad ko na yan, kaya lang nandun pa yung sugat, pinatawad ko na yan, kaya lang nandun pa yung ginawa niya sa akin. Tapos, hindi ka talaga magno-normal no kasi may kumikirot pa. Nakita mo yung may sakit, hindi nagno-normal ng lakad yan hanggat may kumikirot. Hindi magno-normal ng lakad yan hanggat sariwa pa yung sugat. Pero pansinin mo yung may sakit, pag umilom na talaga, totally nag-ilom na, kita mo balik sa normal ng kilos niya. Sa loob ng church, makikita mo, pag ang tao hindi nagpapatawad sa kanyang kapwa, hindi niya maibalik sa normal ang kalagayan ng sitwasyon niya sa buhay. Lalo na pagdating sa pakikita mo sa kanyang kapwa. Dapat matutunan po natin lahat yan. Hindi lang kayo, kahit ako, tinuturo ako yung sarili ko sa bagay na yan. Na kahit maraming taong nakagawa ng hindi maganda sa akin, at nakagawa man ako na hindi maganda sa harapan ng tao,
Gusto ko lahat yung makakalimutan at babalik sa normal na kalagayan ng pakikitungo ko sa harap ng mga tao. Yung parang wala nangyari sa akin dalawa. Kasi pareho tayong Kristiyano, pareho tayong na-born again, pareho tayong kumilala kay Lord, pareho tayong nalilingkod kay Lord. At pagkatapos magkaharap tayong dalawa na nagingitian tayo, pero hypocrisy yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Pareho tayong naiintihan ng dalawa. Tinubos ako ni Jesus. Tinubos ka ni Jesus. Tapos galit ka sa mga taong minahal ni Jesus. Si Roldan, tinubos ni Jesus. Si Brother Roldan, tinubos ni Jesus. Pag nagalit ako sa kanya, parang nagalit ako kay Lord kasi tinubos si Brother Roldan ni Jesus. Si Brother Tom, tinubos ni Jesus. Pag nagalit ako kay Brother Tom, parang nagalit ako kay Lord na tumubos para sa kanya. Si Brother Kokoy, tinubos ni Jesus. Pag nagtanim ako ng galit kay Brother Kokoy na tinubos ni Jesus, parang nagalit ako sa Panginoon. Ang diablo lang ang may karapatan na magalit sa mga taong tinubos ni Jesus. Kung ang diablo ang nangingibabaw sa buhay mo, magagalit ka doon sa mga taong kasama mo na tinubos ni Jesus. Pagtatanim ka ng galit sa kanya. Paghihilom yung galit mo dapat doon sa mga taong tinubos ni Jesus. Unless na lang yung taong yun na tinubos ni Jesus, ayaw mo niya magbago ang buhay, okay, huwag kang magalit sa kanya, pakitunguhan mo siya, pero hindi ka aayon sa bawat bagay na pagkakamali na ginagawa niya sa buhay. Unawaan po natin dapat yung bagay niyo. Kung iisa-isahin ko sa inyo, yung mga taong tinubos ni Jesus, na nagdudulot sa atin lahat ng sama ng loob, hindi talaga tayo magpapatawad. But because of the grace of God, ayaw natin na ipakita sa Diyos na nasa alipin tayo na sumpa na hindi pagpapatawad. Hindi ka sikain. Dapat ikaw ay sikapin. Kahit anong bagay na ginawa sa iyo ng ikaw, forgive and forget. Kasi meron Diyos na gaganti. Meron Diyos na magtatanggol para sa iyo. Overcome evil with good. Sabihin ko sa iyo, overcome evil with good. Huwag kang masanay na nakikipag-hipokritohan sa harapan ng tao. Pakita mo kung galit ka at ipakita mo kung tapos na ang galit mo. Ibalik mo sa normal ang kalagayan. Hindi po masama magalit. Kasi natural lang sa tao na minsan nasasaktan ka. Minsan nagkakaroon ka ng yung parang naging, pero kinabukasan nung tapos na lahat yun, nakalimutan mo na lahat yun. Pero kung habang panahon, nakikita mo yung taong kinagalitan mo, taong kinamumuhian mo, tapos nakikipag-iwasan ka sa kanya habang panahon, o kaya pinapaiwas mo siya habang panahon, dahil galit ka sa kanya. I tell you, di tayo papasok sa langit. Walang simple ang gagawin natin na buhay paglilingkod sa harapan ng Diyos. Seryoso ang Diyos sa mga bagay tungkol sa pagpapatawad. Yan ang pinakaseryosong bagay na gusto niya itanim sa atin lahat. Bakit? Sapagkat nung tayo mismo humingi ng tawad sa Kanya, pinatawad tayo ng Diyos. Kaya anong sigaw niya sa Ama? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikaw, hanggang ngayon ba nandiyan pa yan sa puso mo? Hanggang ngayon ba nagkikimkim ka maka? Kaya hindi mo mailagay sa normal yung kalagayan mo pagdating sa iyong kapwa. Sabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung anong itinanim at tinasik ng tao, yun din ang kanyang akanin. Tandaan mo ito, hindi tumatanggap ang Diyos ng mga taong hindi totoo sa harapan niya. Amen? Kaya mula ngayon, narinig mo ang aral na ito. Pag uwi mo sa bahay, kita mo yung kapatid mo, nakita mo yung kaibigan mo, kita mo yung kamang-anak mo, kalimutan mo lahat yun. Bigay mo kay Lord lahat yun. Paubaya mo sa Lord lahat yun. Love, keep no record of wrong. Tayong lahat makasalanan. Pero nung minahal tayo, pinatawad ng Diyos, ultimo kalitita kasalanan natin. Kinalimutan na lahat ng Diyos yun at tinanggap tayo ng Panginoon. Kaya pag ganun po yung pananaw natin sa buhay na ito, I tell you, the
dadaloy yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin at mararanasan natin yung magaang na pagkilos ng Diyos at yung pabor ng Diyos sa buhay po natin. Pero kung namumuhay ka sa mga bagay na yan, ikaw mismo, binibilanggo mo ang sarili mo sa gawa ng kaaway sa buhay mo. Tayo po yung sila. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Salamat dahil tinuturuan mo kami na lumakad po sa iyong katwiran, sa iyong kapanalan. Alam po namin, Panginoon, masakit po itong